Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our concept or our topic for this day is all about asceticism. Is a lifestyle that renounces worldly comforts, focusing instead on spiritual growth and devotion to God. While this can lead to greater focus on God, Scripture teaches balance engaging with the world to transform it while guarding our hearts from its corrupt influence. So our Bible reading is all about 1 John chapter 2 verse 15 and 16. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father but from the world. So, our additional reading is all about Romans chapter 12 verse 2, James chapter 4 verse 4, John chapter 15 verse 19, and Matthew chapter 5 verse 13 to 16. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagtuturo na ang pagmamahal sa mundo ay salungat sa pagmamahal sa Diyos. So, ang mga pagnanasa ng laman, mata at ang kayabangan ng buhay ay nagmumula sa mundo, hindi sa Ama. So, tayo ay tinatawag na mamuhay ng may kabanalan at layuning nakatuon sa Diyos. So, hindi nangangahulugang hindi natin pahalagahan ang mundo, kundi dapat natin itong gamitin para sa kanyang kawalhatian. So, ang Diyos ang ating tunay na kasiyahan, hindi ang material na bagay. So, kaya dadako tayo sa ating teaching. So, there's three types of Christian approach to the world. First is separatist or being separate from the world. So, ang separatista ay pinipiling umiwas sa mundo, iniiwasan yung mga kasalanan at tukso nito. So, bagamat tama ang layunin ng paglayo mula sa kasamaan, maaari itong humantong sa pagiging relevant sa mission ng ebanghelyo. So, ang ganitong pananaw is hindi ganap na sumusunod sa utos ni Kristo na go and make disciples. Kasi ang pagiging banal ay hindi nangangahulugang ihiwalay ang sarili, kundi ilawan ang madilim na mundo. So, malagang iwasan ang kasalanan, ngunit hindi natin dapat ito talikuran ang ating tungkulin bilang mga Kristyano. So, second is pacifist or being apathetic to the world. So, yung mga pasibista ay nagpapakita ng kawalang malasakit sa mga isyong kinaharap ng mundo. So, sila yung naniniwala na walang magagawa ang sino man upang baguhin ang kasamaan sa mundo. So, kaya't pinipili nila mag-focus lamang sa personal na pananampalataya. So, yung gantong pananaw kasi ay hindi naaayon sa tawag ng Diyos na maging asin at ilaw ng mundo. So, ang kawalan ng malasakit ay nagbubunga ng kawalan ng ambag sa pagbabagong anyo ng lipunan. So, bilang mga tagasunod ni Kristo, is tinatawag tayong magmalasakit at kumilos para sa kabutihan. So, last is transformationalist or being world changer. So, yung transformationalist is nakikita ang mundo bilang larangan ng misyon, hindi kaaway. So, yung kanilang layunin naman ay baguhin ang mundo ayon sa mga prinsipyo ng kaharian ng Diyos. So, pinapahalagahan nila yung kabanalan habang ginagamit ang kanilang impluensya upang labanan yung kasamaan at magturo ng katwiran. So, sa gantong pananaw ay sumusunod sa utos ni Kristo na magdala ng liwanag sa madilim na mundo. So, ang mga transformationalist ay aktibong gumagawa ng pagbabago sa kanilang pamilya, komunidad at lipunan. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is do not love the world. So, dapat huwag tayong mahulog sa tukso ng pagmamahal sa mga material na bagay, kasalanan o kayabangan. So, dapat natin kilalanin na ang lahat ng nasa mundo is pansamantala lang at hindi ito mahahapuno ng ating espiritual na pangangailangan. So, dapat tayong maglaan ng oras para suriin ang ating prioridad, sino o ano man ang inuuna sa iyong puso. So, patuloy na sikaping hanapin ang kawalhatian ng Diyos, hindi ng mundo. So, tiwala ka na ang pagmamahal ng Ama ang magbibigay ng tunay na kasiyahan. So, second is pursue personal transformation. So, dapat tayo magsimula ng pagbabago mula sa ating sarili sa pamamagitan ng regular na panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at pagsunod sa Diyos. So, huwag matakot na iwan ng makasalanang pamumuhay upang yumakap sa kabanalan.
So, hayaan natin ang Diyos na baguhin ang ating isip, puso at kilos upang maging katulad ni Kristo Jesus. So, tandaan na ang personal na pagbabago ay mahalaga sa pagbabagong nais mong makita sa iba. So, sa pamamagitan ng iyong sariling patotoo, maiimpluwensyahan mo ang iba patungo kay Kristo. So, last application is engage the world with the gospel. So, wag tayong matakot na makisangkot sa mga isyong kinaharap ng mundo habang dala ang mensahe ng Ebanghelyo. So, tayo kasi ay tumatayo sa katarungan, katotohanan at kabutihan. So, gamitin natin itong talento, oras at yaman upang magdala ng liwanag sa mga nangangailangan at ibahagi ang mabuting balita ni Kristo sa bawat pagkakataon at sa bawat konteksto. So, dapat nating tandaan na ikaw o tayo ay tinawag upang maging asin at ilaw ng mundo para sa kawalhatian ng Diyos. So, ngayon dadako tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why should we become Christian transformationalist. So, dapat tayong maging Christian transformationalist sapagkat ito ang tawag ni Kristo sa atin bilang mga disipulo. So, hindi tayo tinlikha upang iwasan o maging walang malasakit sa mundo, kundi upang baguhin ito ayon sa prinsipyo ng kaharian ng Diyos. So, ang ating layunin is maging asin at ilaw na magbibigay ng tamang direksyon at liwanag sa mga madidilim na bahagi ng lipunan. So, sa pamamagitan ng ating mga aksyon is maipapakita natin ang pagmamahal ng Diyos at maipapakilala natin si Kristo ito sa mga tao. So, yung pagiging transformationalist ay nangangahulugan ng pagsunod kay Kristo sa lahat ng aspeto ng ating buhay sa pamamagitan ng ating patotoo. Maipakita natin na may pag-asa at pagbabago kay Kristo. So, ito ay isang responsibilidad na hindi natin dapat ipagwalang bahala dahil ang mundo ay nangangailangan ng liwanag ng Diyos na nasa atin. So, sa ating pagsunod, hindi lamang tayo magiging daluyan ng biyaya, kundi magiging bahagi rin tayo ng dakilang plano ng Diyos sa pag-ahon ng kanyang mga nilikha. So, let's pray. O Diyos na makapangyarihan, salamat po sa iyong tawag na maging ilaw sa madilim na mundo. Lord, turuan mo kaming mamuhay ng may kabanalan at malasakit sa kapwa. Tulungan mo kaming makaiwas sa tukso ng mundo at manatiling tapat sa iyong layunin. Lord God, bigyan mo kami ng lakas na baguhin ang aming komunidad sa pamamagitan ng iyong biyaya at pag-ibig. Lord God, gamitin mo kami upang dalhin ang iyong ebanghelyo sa lahat ng tao. Sa pangalan ni Jesus, Amen.